Mga kwentong pambata. Ang Buddha at ang Pulubi. Noong unang panahon, may isang pulubi at sinusubukan niyang maghanap ng pagkain. Napapansin niyang nawawala ang pagkain niya araw-araw. Isang araw, nahuli niya ang daga na patuloy na nagnanakaw sa pagkain niya. Hoy, ikaw, daga! Bakit mo ninanakaw ang pagkain ko? Pulubi lang ako. Doon ka magnakaw sa mayayaman. Hindi na nila mapapansin yun. Pero nakatadhanang magnakaw ko sa'yo. Ano? Bakit? Kasi nga, nasa kapalaran mong pwede ka lang magmay-ari ng 8 bagay. Kahit ilang beses ka pang mamalimos o ilang beses ka pang mangolekta, yun lang talaga ang pwede mong itago eh. Nagulat ang pulubi at sobrang nalungkot. Sinong magkakagustong magkaroon ng mahirap na kapalaran? Ay, bakit ba ganito ang kapalaran ko? Di ko alam. Subukan mong tanungin ng Buddha. Malay mo, alam niya. Kaya nagsimulang maglakbay ang pulubi para hanapin ang Buddha. Naglakbay siya buong araw at napadpad sa lupain ng mayamang pamilya. Nung malapit ng dumilim, dahil sa kapaguran at pagkaantok, nagdesisyon siyang magpalipas doon ng gabi. Ginoo, padilim na at bago lang ako rito. Pwede ba akong magpalipas ng gabi? Sige, tuloy ka. Pagpasok ng pulubi sa bahay, tinanong siya ng mayamang lalaki. Iho, bakit gabi ka naglalakbay at saan ka pupunta? May itatanong kasi ako sa Buddha at pupuntahan ko siya ngayon. Nagkataong dumating ang asawa ng lalaki at narinig ito. Pwede ba kaming magpatanong sa Buddha? Sige. Pwede ko naman sigurong itanong para sa inyo. Ano po yung tanong ninyo? May anak kaming 16 na taong gulang na hindi nakakapagsalita. Gusto lang naming itanong anong kailangan naming gawin para makapagsalita siya. Kaya kinaumagahan, nagpasalamat ang pulubi sa pagpapatuloy sa kanya at sinigurong itatanong kay Buddha ang pinasuyo nila. Paalam! Nagpatuloy siya sa paglalakbay at nakita ng sunod-sunod na bundok na kailangan niyang lampasan. Oh, Diyos ko! Paano ko aakyatin to? Umakyat siya sa isang bundok at nakakita ng isang matsikero. Ginoo, pwede niyo po ba akong tulungang makaakyat? Halika! Umangkas ang pulubi sa baston ng matsikero at umupo sa likod. Ginamit ng matsikero ang baston para ilipad ang pulubi sa mga bundok habang lumilipad sila sa mga bundok. Tinanong ng matsikero ang pulubi. Saan ka pa pupunta? Bakit mo sinubok na lampasan itong mga bundok? Tatagpuin ko ang Buddha at gusto ko sana siyang tanungin tungkol sa aking kapalaran. Ganun ba? Pwede ba akong magpatanong sa'yo sa Buddha? 1,000 taong ko nang sinusubukang makapunta sa langit ayon sa mga katuruan. Pwede na siguro akong makapunta sa langit ngayon. Pwede mo bang tanungin ang Buddha kung ano ang gagawin ko para makapunta sa langit? Oo naman. Itatanong ko po para sa inyo. Habang nagpapatuloy sa paglalakbay, hinarap niya ang huling pagsubok, isang ilog na hindi niya magagawang tawirin. Ay, nako. Paano ko tatawirin tong malalim at mapanganib na ilog? Sinuwerte namang nakatagpo siya ng higanting pagong na tutulungan siyang makatawid sa ilog. Habang tumatawid sila, nagtanong ang pagong. Saan ka pupunta? Pupuntahan ko ang Buddha at itatanong ko sa kanya ang magiging kapalaran ko, kaibigan. Pwede ka bang magtanong ng isang bagay para sa akin? Sige ba? Ano yun? 500 taong ko nang sinusubukan maging dragon. Ayon sa turo, dapat naging dragon na ako ngayon. Pwede mo bang tanungin ng Buddha kung ano ang dapat kong gawin para maging dragon? Salamat sa pagtawid sa akin sa ilog, kaibigang pagong. Walang anuman. Huwag mong kalimutan
ang aking tanong? Siyempre naman, itatanong ko yon para sa'yo. Nagpatuloy na sa paglalakbay ang pulubi para makita ang Buddha. At sa wakas, narating niya ang tinitirahan nito. Tumayo ang pulubi sa harap ng monasteryo at huminga ng malalim. Andito na ako! Sa wakas makikita ko na ang dakilang Buddha. Masaya at nasasabik na pumasok ang pulubi at handa na siyang itanong ang tanong niya at ang sa iba. Pagkarating niya sa loob, nagbigay-pugay siya sa harap ng Buddha. Tanggapin niyo po ang pagbati ko, Buddha. Naglakbay ako mula sa malayong lugar para magtanong sa inyo. Maaari ho ba? Pakiusap? O sige. Pero sasagot ako ng 3 tanong mula sa iyo. 3 tanong lamang. Nagulat ang pulubi. 4 ang mga tanong niya. Pero 4 ang itatanong ko. Anong gagawin ko? Kaya pinag-isipan niyang mabuti. Naisip niya ang pagong. 500 taon nang nabubuhay ang pagong at sinusubukang maging dragon. Kawawa naman siya. Marahil ay napakahirap mabuhay sa malalim na ilog na yun. Pagkatapos ay naisip niya ang magikero na 1,000 taon nang sinusubukang makarating sa langit. Naku, napakatagal ng 1,000 taon. Karapat-dapat na siyang makarating sa langit ngayon. At sa huli, naisip niya ang batang babae na hindi makakapagsalita sa buong buhay niya. Ay, ang saklap ng buhay na di ka makapagsalita. Pagkatapos ay tinignan niya ang kanyang sarili. Isa lang akong pulubing walang bahay. Pwede naman akong umuwi at mamalimos ulit. Sanay na ako rito. Wala namang magbabago. Pero sila, magbabago ang lahat kung makuha nila ang kasagutan. Pagkatapos ay tinignan niya ang sarili niya. Kaya nung tinignan niya ang problema ng iba, nagmistulang maliit lang ang problema niya. Naawa siya sa pagong, sa magikero at sa batang babae. Kaya nagpasya siyang itanong ang mga katanungan nila. Hindi gustong iwanan ng pagong ang bahay niya hanggat hindi niya iiwan ang ginhawang nakukuha sa bahay niya. Hindi siya magiging dragon kahit kailan. Sino nga namang mag-aakala nun? Laging bitbit ng magikero ang baston niya at hindi binibitawan yon. Nagsisilbi yung angkla, pinipigilan siyang makarating sa langit. Sasabihin ko yun sa kanya. At paano naman ang babae? Para naman sa babae, makakapagsalita siya kapag nakilala niya ang kapareha niya. Salamat, dakilang Buddha. Tinignan siya ni Buddha at ngumiti. Nagbigay-pugay ang pulubi sa Buddha at naglakbay muli pabalik. Nagtagpo sila ulit ng pagong. Tinanong mo ba? Oo naman. Kailangan mo lang tanggalin ang bahay mo at magiging dragon ka. Tinanggal nga ng pagong ang bahay niya at sa loob nito ay mga mamahaling perlas na matatagpuan sa kailaliman ng karagatan at binagay niya iyon sa pulubi. Sa'yo na ang mga to. Ito ang pasasalamat ko. Hindi ko na kailangan ang mga to dahil isa na akong dragon ngayon. Salamat sa kabaitan mo. At lumipad na siya palayo. Nagtagpo muli ang pulubi at magikero sa tuktok ng bundok. Kailangan niyo lang naman pong bitawan ang baston niyo at makakapunta na kayo sa langit. Talaga ba? Yun ang sinabi ng Buddha. Kaya binitawan ng magikero ang baston at ibinigay ito sa pulubi. Nagpapasalamat at umakyat sa langit. Paalam na iyo. Magpapakabait ka. Ngayon, meron na siyang kayamanan mula sa pagong at kapangyarihan mula sa magikero. Bumalik siya sa pamilya na nagpatuloy sa kanya. Sobrang nasiyahan silang makita siya ulit at naghintay ng kasagutan. Sinabi ng dakilang Buddha na makakapagsalita ho ang anak niyo kapag nakilala niya ang kapareha niya. At sa sandaling yon, bumaba ang anak nilang babae at nagsalita. Oh,
Siya ba yung lalaki nandito na nakaraang linggo? Nagulat ang babae at mga magulang niya. Tinignan nila ang pulubi. Siya ang kapareha ng anak nila. Inayos ng mga magulang ang kasal nila at namuhay silang masaya mula noon. Kaya tandaan ninyo, lahat ng kabutihang gagawin mo sa mundo ay pabalik sa iyo.